Ano ang ibig sabihin na si Jesus ang kordero ng Diyos? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Nang tawagin si Jesus na kordero ng Diyos sa Juan 1:29 at Juan 1:36, tinutukoy si Jesus bilang perpektong handog para sa kasalanan. Upang maunawaan kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa, kailangan nating mag-umpisa sa lumang tipan na naglalaman ng mga hula tungkol sa pagdating ni Jesus bilang handog sa kasalanan. Isaiah 53:10. Ano pat ang buong sistema ng paghahandog na itinatag ng Diyos sa lumang tipan ang naghanda sa pagdating ni Jesucristo na siyang perpektong handog na ipagkakaloob ng Diyos upang tubusin sa kasalanan ang kanyang sariling bayan. Roma 8:3, Hebreo 10. Ang paghahandog ng mga batang tupa o kambing ay may napakahalagang papel na ginagampanan sa buhay relihiyon at sistema ng paghahandog ng mga Hudyo. Nang tukuyin ni Juan Bautista si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Juan 1:29, ang mga Hudyo na nakarinig sa kanya ay maaaring naisip agad ang imahe ng isa sa mga importanteng paghahandog. Dahil sa nalalapit na pagdiriwang ng pista ng Paskwa, ang maaaring maunang maisip ay ang korderong Pampaskwa. Ang pista ng Paskwa ang isa sa mga pangunahing pista para sa mga Hudyo at isang selebrasyon sa paggunita ng mga Israelita sa unang Paskwa nang palayain sila ng Diyos sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Sa katunayan, ang pagpatay sa korderong Pampaskwa at pagpapahid ng dugo nito sa mga hamba ng pinto ng bahay ng mga Israelita, Exodo 12:11-13, ay isang napakagandang larawan sa pagbabayad ni Jesus sa kasalanan doon sa krus. Para sa mga kinamatayan ni Kristo, sila ay tinakpan ng dugo ni Kristo upang protektahan sa anghel ng kamatayan, espiritual na kamatayan. Ang isa pang mahalagang pista kung saan isinasagawa ang paghahandog ng mga kordero ay ang araw-araw na paghahandog sa templo sa Jerusalem. Tuwing umaga at gabi, isang kordero ang inihahandog sa templo para sa kasalanan ng mga tao. Exodo 29:38-42. Ang araw-araw na paghahandog na ito, gaya ng ibang paghahandog, ay nagpapahiwatig sa tao tungkol sa perpektong paghahandog ni Jesus sa krus. Sa katunayan, ang panahon ng kamatayan ni Jesus sa krus ay kasabay ng panggabing paghahandog ng kordero sa templo. Ang mga Hudyo ng panahong yaon ay pamilyar sa mga hula ni Jeremias at Isaias sa lumang tipan tungkol sa pagdating ng isa na gaya ng isang kordero na dadalhin sa patayan. Jeremias 11:19, Isaiah 53:7, na ang pagdurusa at paghahandog ng sariling buhay ay magdadala ng katubusan para sa Israel. Ang isang iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Habang ang ideya sa sistema ng paghahandog ay maaaring hindi pamilyar sa atin ngayon, ang konsepto ng pagbabayad o pagtatama ng mali ay madali nating maunawaan. Alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma 6:23, at ang ating mga kasalanan ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Alam din natin na itinuturo ng Biblia na ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang matuwid sa harap ng Diyos, Roma 3:23. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nahiwalay sa Diyos at tayo ay natagpuang may sala sa kanyang harapan. Dahil dito, ang ating tanging pag-asa ay kung magkakaloob ang Diyos ng paraan upang ipagkasundo niya tayo sa kanyang sarili, at ito ang kanyang ginawa nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus bilang handog para sa kasalanan. Namatay si Jesus upang tubusin at bayaran ang kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus bilang perpektong handog para sa kasalanan at ng kanyang pagkabuhay na mag-uli pagkatapos ng 3 araw, maaari na tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya sa kanya. Ang pagkakaloob mismo ng Diyos ng handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga sasampalataya ay sangkap ng mabuting balita na malinaw na ipinahayag sa unang Pedro 1:18-29, na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay,
na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y bumuhay na mag-uli sa mga patay, at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Yan ang aming sagot sa tanong na, ano ang ibig sabihin na si Jesus ang kordero ng Diyos? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.